Kim Chiu at saka si Paolo Avellino guys. Bakit delete ng kanilang kasamahan sa Mil Showbiz? Gusto mo bang malaman ang detalye tungkol sa bagong serye nilang Kopino na kukunan po sa South Korea? Nominado ba sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa kauna-unang Content Asia Viewers Choice Award bilang Favorite Actress at Favorite Actor, guys? Yan po ang ating maalamin sa ating video na ito at marami pang iba. Ito na tayo guys, mga kaganapan ng Kim Pao ngayong linggo ha. Simula no April 19 at saka hanggang sa April 24 guys na yung araw na ito. At pangunahing kaganapan sa pamamalan ng Kim Pao or as we know, sila Kim Chiu at si Paolo Avellino guys ay magsisimula na ang kanilang Love Kim Pao World Tour. Narito ang mga detalye ng kanilang schedule at mahahalagang balita para sa linggo na ito. Love Kim Pao World Tour April 24, 2026 guys, ngayong Biyernes. Ito ang opisyal na kanilang world tour. Ang unang show ay gaganapin sa Fox Theater, Redwood City, sa California sa ganap na 7 p.m. ngayong araw na to guys at ngayong gabi. Ang aabangan natin dito guys ay ang kasamad nito ang kanilang show sa The Grove of Anaheim sa April 26. At ang mga tickets ay available sa pamamagitan ng Ticketsmaster at mytfc.com. Iba pang kaganapan sa balita guys ay yung bago nilang series sa Prime Video. Inaanunsyo nitong linggo lang no April 21 ang kanilang bagong primetime origin series na pinamagatang Kopino. Ito ang kanilang ikatlong collaboration sa kanilang platform at inaasahang ipapalabas sa November 2026. Sila din po ay nominado at parehong nominado sina Kim Chiu at saka si Paolo Avellino guys sa kauna-unahang Content Asia Viewers Choice Award bilang Favorite Actress or Actor mula sa Pilipinas para sa kanilang serye na The Alipay. Ang dami kasing nag-nominate sa kanila dito guys, halos lahat yung mga fans sila. Ninominate nila dito kasi nga yung Dalibay, dun nila nakikita yung kanilang husay sa pag-arte. Kaya nga sabi ng mga fans sa kanila ito guys na favorite actress at saka favorite actor. Kasi yung sa movie na halos kitang-kita mo yung kaganapan. Bilib na bilib ka sa kanilang pag-arte guys. At hindi lamang po yan guys, kundi na-appreciate mo yung kanilang kaganapan sa lahat ng mga sequelias. Hindi lamang sa Dalibay kundi sa iba pa nilang aktibidades at serye guys. Kamakailan lang guys ay nakita ang dalawa sa Prime Video Present PH event sa Pilipinas bago sila lumipad patungo Estados Unidos para sa kanilang world tour. Kaya nga nung nakita sila ng mga fans na halos na palibutan na naman sila guys. Halos kitang-kita ng mga fans ang Kim Pao dun at hindi sila makataste na hindi sila lapitan. Pero in fairness naman sa mga fans nila guys ay alam na nila yung kanilang ginagawa kasi nga na nagkaroon kasi ng something noong linambitan nila bigla ang Kim Pao tapos hindi sila makalapit guys kasi nga nandun yung mga gwardiya na Kim Pao. Kaya hindi nila man nang mag-take picture. Kasi pag mga artista kasi na sikat guys, hindi mo basta-basta malapitan mo yan as long as pag sila magsabi na dito tayo o dito, dyan tayo o take tayo ng picture, ganun po, pwede yun. Pero pag yung lapitan mo po sa maliban lang sa mga mall to guys, pero pihirap pa guys, kaya no, nakita sila dito sa Hakwan na to guys, ay bago sila
umalis patungong Estados Unidos ay sinamantala na ng mga fans ang kanilang mga appearances kaysa Major. Bakit galit ang mga kasama nila Kim Chiu sa showbiz sa kanila ni Paolo Avellino? Guys, walang konfirmasyon o balita na payag na nagpapatunay na may galit ng mga kasama nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa showbiz sa kanila. Ang katunayan, ang pambarang King Pao ay kasalukuyan nasa gitna ng tagumpay dahil sa kanilang world tour at mga bagong project, guys. Gayunpaman, narito ang mga issue o sitwasyon na madalas pagmulan ng mga haka-haka o intriga sa showbiz na maaaring nagbibigay na impressions sa mga tensyon. Issue sa production ng pelikula, guys. Ito noong Hulyo, noong huling bahagi ng 2025 at simula ng 2026 ay nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa pelikula na My Love Will Make You Disappear. Nag-post kasi si Paolo sa cryptic tweet na tungkol sa hindi pagkatapos ng pelikula matapos ito madelay. Bagamat nagdulot ito ng pag-alala sa mga fans at balibalitang may hituan sa production. Hindi ito direkta sa kapwa o direkta sa mga direktor o sa mga management, guys, at sa kanilang mga artista na yung kapwa nilang artista, pero ito ay paputsaban niya sa mga network, guys. Ang pagtatanggol ni Paolo kay Kim Chiu. May mga pagkakataon maging viral or vocal si Paolo sa pagtatanggol kay Kim Chiu laban sa mga stalkers or mga tao na babastos sa press. Ang pagiging prangka ni Paolo ay minsan ding namamali na mga interpretasyon bilang pagiging rude o masunit ng isang tao sa industriya. May mga usap-usapan din tungkol sa toxic na aspeto ng ilang fans na ayaw na makatrabaho ng ibang artista gaya ni Nadine Lustre. Nilinaw naman ni Kim Chiu at saka si Paolo na nais nilang lumayo bilang mga individual actor at hindi lang makakatulong sa pagiging love team. Ang kontrobersya or controversy naman ni Sian Lim, guys, yung controversy ni Sian Lim at saka si Kim Chiu. Ang nakaraang relasyon ni Kim Chiu na si Sian Lim ay nagpahayag ng mga kontrobersyal na comment tungkol kay Kim Chiu gaya ng not wife materials. Bagamat natapos na ang kanilang relasyon, ang mga ganitong pahayag ay madalas mag-trigger ng mga kampihan at ingay sa pagitan ng mga kasamahan nila sa industriya. Sa ngayon ay nanatiling matibay ang kanilang samahan lalo na sa paglunsad ng kanilang bagong prime origin na Kopino na kasama ang Korean actor na si Yoo Byung-go Kai. Mga detalye tungkol sa bagong serye nila Kim Chiu at si Paolo Avellino na Kopino na kuunan pa sa South Korea. Ito mga mahalagang detalye tungkol sa Kopino na pinaka-aabangang serye ni Kim Chiu at si Paolo Avellino. Ang serye ito ay isang malaking project ng Prime Video, Drama Escape Entertainment at ang Korean production company ni Cree Entertainment. Likot ng istorya sa konsepto ng Kopino, mga anak ng Korea father at Filipino mother kaganapin ni Kim Chiu bilang isang ina na naghahanap sama ng kanyang anak sa South Korea. Makakasama nila rito ang sikat na Korean actor na si Yoo Byung-go. Ilala bilang isang unsteamy counter at sky couple. Ayon sa mga ulat, gaganap sila bilang isang malagang karakter at makatagpo ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino
sa Korea. Malaking bahagi din ang serye ang kukunan mismo sa South Korea para maging authentic ang setting ng kwento. Nagsimula na silang mag-look test at story conference noong nakaraang buwan. Inaasahan ipapalabas ito sa Prime Video sa uling bahagi ng 2026 na target ay Nobyembre matapos ang world tour sa US at Canada. Mga hilig na design fashion nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Magkaiba ang personalidad na estilyo nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino pagdating sa fashion. Habang si Kim Chiu ay mas mapusok at mahilig sa kulay, si Paolo naman ay mas kumikilig sa klasiko at minimalistic disenyo. Narito ang mga hilig na disenyo at fashion nilang dalawa. Kay Kim Chiu guys ay is versatile fashionista. Pinana si Kim Chiu bilang isang fashion chameleon dahil anong suot nito ay nagiging trending. Mahilig siya sa mga kulay na disenyo at innovative style tulad ng mga inspirational hangos o ukay-ukay na may modern twist. Para sa mga red carpet event naman ni guys ay madalas siyang makita sa mga sculptural at eleganteng disenyo ni na Francis Liberan at iba pang sikat na design. Pagdating sa travel or airport goods, paborito niya ang mga cozy tracksuit mula sa mga luxury brand gaya ng mga Celine o Gucci. Kaya na kay Paolo Avellino naman guys ay mga classic and rude minimalist. Mas simple and understated estilo ni Paolo na napapakita ng kanyang pagiging sophisticado nang hindi masyadong mag-arapo. Sa mga porma o okasyon, madalas siyang nakasuot ng classic black tuxedo o white blazer na may malinis na tabas. May hilig siya sa mga neutral na kulay tulad ng mga tan, brown at black. Madalas siyang gumagamit ng mga prints, coat at o bombers para sa kanyang mga daily walks. Rude streetwear naman siya. Hindi din siya ang mga biker look o mga outdoors inspired na kasuotan tulad ng mga leather jacket at matitibay na boots. Mga designer na madalas nilang makakatiwalaan para sa kanilang mga work tour outfit guys nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Para sa kanilang Love Kim Power Tour 2026, narito ang mga designers at style na madalas silang katrabaho para masigurado spotlight ready sila sa international stage. Ang fashion team ni Kim Chiu. Si Kim ay kilala sa pagiging matapang sa fashion kaya nga ang kanyang team ay laging bumubuo ng hit-turning looks. Si Francis Libayan siya ang auto designer ni Kim para sa mga ingrandong gown at Filipiniana-inspired outfit. Inaasahang may suot siyang libiran piece para sa mga opening number ng tour. Jake Galvez stylist guys ay madalas siyang katuwang ni Kim sa mga curate. Sa mga pa-curate na mga chic and modern looks na madaling dalhin habang nagpe-perform. At ang pangatlo ay si Martin Bautista. Para sa mga edgy or edgy case ay contemporary na surprise silhouette. Madalas din pagkakatiwalaan ni Kim ang disenyong ito. Ang fashion naman ni Paolo Avellino or Team Paolo guys ay si Paolo naman ay
nananatiling tapat sa kanyang classic and dapper aesthetic. Ang Avril Baculcho, madalas na kaibigan at parehong designer ni Paolo, ilala si Avril sa kanyang malinis na menswear tailoring na swak na minimalist style ni Paolo. Si Terry Taboracais ay stylist din ni Paolo. Siya ang nasa likod ng mga sharp at sophisticated suit ni Paolo. Si Perry ang madalas mabayos sa kanya para sa mga international red carpet appearances. Edwin Tan, isa sa pinakakatunaan ni Paolo para sa kanyang mga best hoop suit at formal na kasuotan. Ano ang mga aasahan sa tour guys? Dahil ang tour ay kaganapin sa spring season sa US, asahan ang mga layering, mga stylish na coats at jacket mula sa mga luxury brand gaya ng Louis Vuitton, Prada na paborito ni Paolo. Para ipakita ang mga Pinoy pride guys ay posibleng modern twist sa barong at Pilipiniana silang isusuot sa mga main segment. At bago nating tapusin mo ating YouTube channel or updates para sa Kimpo guys ay shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates. Maraming salamat. Please like and share and follow us for more updates.